Good afternoon, everyone. Ayan, magandang hapon po. Ako po si Precious Sangkahas at ako po ay ang inyong campus missionary. So napag-utusan po ako ni Pastor na mag na na i-share sa inyo yung mga natutunan daw namin sa school. So kami po yung sinend out po ninyo nung July, kung maalala nyo po. Nandito pala si Daddy, ayan. Welcome po sa mga first-timers at welcome back sa mga andito ngayon. Palakpakan po natin yung ating mga sarili at ang Panginoon. So, ayun po. Sige po, tayo tumayo muna. Tayo manalangin. Ang isa ko pong natutunan sa school, kahit sino po yung tumayo dito sa unahan, yung authority po ng Bible yung ating titingnan. Kaya po, ating pong buksan yung ating Biblia sa Acts chapter 2, verses 42 to 47. Hintayin ko po kayo. Ayan, sige po, basahin po natin. And they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. And awe came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. And all who believed were together and had all things in common. And they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number day by day those who were being saved. This is the word of God. Let's pray. Lord, thank you for the opportunity to preach your word. Lord, may you be the one who would speak to our hearts. May you be the one, Panginoon, who would transform our hearts with your word. In Jesus' mighty name, amen and amen. You may now be seated. Yan. So, last November 11 po, graduate po kami. Kasama ko po si Eka Alaba at saka si Scott. So, yeah, palakpakan po natin si Lord. Grabe. Kalain nyo yun. Galing ni Lord. So, grasya lang talaga ng Panginoon yan. So, kami pong dalawa ni Eka, kami po ay graduate from Campus Ministry Track. So, mga campus missionary na po kami. Tama ba? So, bali po ang pinagpipray po natin na school, si Eka ay sa CNHS, Carmona National High School. At ako naman po, pinagpipray po natin yung ALSH. Alam po natin na wala pa tayo doon, pero ang Panginoon ay nandun na. At tayo makikipag-partner sa mission niya doon. So, alam natin that Victory is a campus-reaching church. At tayo po ay tinawag para sa mga next generation. Kaya po pag every third Sunday po, napapansin niyo po mga estudyante po yung umaakyat at nagta-transition. Yung kanina po na nag-transition, siya po si Aliyah. So, college student po siya at siya po ay real life scholar po natin. So, ayun po yung kabutihang ginagawa ng ating Panginoon sa buhay natin. At papasalamat po kami. Yan, pakita natin yung next slide. Thank you po. Yan, for praying with us. Ayan, thank you for praying with us. Salamat din kina Pastor Elijah, tsaka yung sa staff at mga volunteers. And salamat po sa buong Victory Carmona dahil pinagkatiwalaan niyo po kami. So maraming salamat po muli. So ayan, okay na po yung credits natin. Balik na po tayo sa salita ng Panginoon. So ngayon po, ang ating pong series ay tinatawag na See You on Sunday. Nung nakita ko po ito nung linggo, kasi po si Pastor Elijah yung nag-preach nung umaga. Kasi alam naman natin, 4 yung services natin. 9, 11, 2, and 4. So, umaga ako umattend. So,
Nung plinash na yan, nagpapaalam niya, nagko-closing na siya. Sabi niya, see you on Sunday, sabi niya. Sabi ko, bakit kailangan pa niyang i-flash sa screen yung sasabihin niya, see you on Sunday? Sabi ko, bakit kaya? So yung pala, ina-explain niya na ito pala yung ating series for this Sunday. So, sabi ko, ang galing naman na makaisip nito. So, bakit ba see you on Sunday? Kasi typically sa Pilipinas, alam natin na pag Lunes, ano yung Lunes? Usually, tinatamad tayo nito kasi araw ng pasok. So, papasok sa school. So ako lang yung tinatamad. So, talaga pong I'm unworthy. Si Lord lang po talaga to. So araw ng pasok sa opisina, sa school, ganyan. Pag Linggo po, ito po ay Lord's Day. Usually sa Pilipinas, ganun po. Kaya pag sinabing see you on Sunday, alam na kung saan ang tagpuan. Sa church tayo magkita. So, yun po yung ating background ng ating series. So, last week naman po, 6 weeks nating pinag-usapan yung statement of faith. Yun yung what shapes us. Kasi mahalaga po na alam natin yung pinapaniwalaan natin. So, pag pupunta po kayo sa mga congregations na iba, alamin po natin kung ano yung statement of faith nila. So dito sa Carmona, as Victory Church, pinag-usapan yan 6 na linggo. So hindi ko na po yan isa-isahin. Baka po 6:00 na tayo umuwi. So yan po ay kung alam natin yung belief natin at naka-anchor yan sa God's truth, the Lord will shape us. So ang Panginoon yung magtuturo sa atin at magsasabi sa atin through His Word, kung paano tayo mag-isip, paano tayo mag-act, the way we see other people, the way we interact with other people. Kaya mahalaga po yan. Ngayon naman, pag-aaralan naman natin kung ano ba yung totoong meaning talaga ng church or ng gathering. So, ito pong series natin, balik po tayo sa See You on Sunday, 2 linggo to na pag-uusapan. So, tatandaan ko po yung mga nandito ngayon. So, next Sunday po, hopefully, wag niyo pong mamimiss kasi ngayong week, ang pag-uusapan po natin is called to gather. Sabihin niyo nga po, called to gather. O, di ba? Ang saya. So, yung week 2 naman is, ang topic natin is called to keep gathering. So, basahin natin yung series objective. Sabi sa series objective, at the end of this series, we will be able to understand in a deeper way and be able to embrace the importance of embodied gathering as God's design for the church to help us embrace and the call to continuously gather and do God's mission together despite the challenges resulting in a miracle-filled life and ministry. So yan yung mga pag-uusapan natin. So I hope na mag-grasp nyo kung ano ba talaga yung ibig sabihin ng church. So pag pinag-aralan yung church, ang tawag po dyan ay ecclesiology. Kasi pag i-define natin yung church sa original language na, which is Greek, ang sabi dyan, ecclesia. Kasi ma-ekle. Hindi, joke lang po. Ecclesia. So galing po siya sa dalawang word, preposition po yan, na ibig sabihin ay out of. Tapos yung kaleo, si kaleo, verb to call. So in short po, pag pinagsama po yan, called out assembly. Called out ones. So, kaso hindi na siya ginagamit yung ecclesia kasi sabi dyan ni A.T. Robertson, that usage soon pass away during biblical times. Ang lagi na lang nagagamit is assembly, congregation, council, tsaka convocation. So, nung una ko pong narinig yung word kasi na church, nung nasa youth pa po ako noon, so nung nag-worship leader, sabi niya, "Come on church, let's worship!" Sabi niya. Sabi ko, bakit kaya niya sinasabihan yung building na mag-worship? Sabi ko. So yung pala, ang pinipertain pala niya na church doon is tayo. So ibig sabihin,
hindi pala ang meaning ng church is building. Pero kasi natural sa atin, ang default mode natin, pag sinabing church, building, kita tayo sa church. Magkaiba yung let's go to church versus let's meet the church. Siyempre, magkaiba grammar pa lang. Pero nakikita natin that you are the church. Tingnan niyo yung katabi mo. You are the church. Mahalaga nating maintindihan na tayo pala yung church. We are the temple of God. Kasi kung maintindihan natin na, ibig sabihin, ito pala yung sinasabi ni Lord that we are the temple of God. Sa tayo pala yung church. So alam nyo ba that the church was challenged to gather together for the last 3 years during pandemic? Kung i-define natin yung gather, it means to come together, to assemble, to bring together from scattered places, face to face. Hindi po siya online. Hindi po siya online lang. The original design in the early church, siyempre wala namang technology dati, but the original design is for us to gather together. We are called to gather together. So kung titingnan natin yung binasa natin kanina, sa Acts pa lang, kung babasahin natin yung book of Acts, ang daming nakalagay that God would always ask people to assemble, to gather together. Sobrang importante po yan. Kung titingnan natin yung sa Acts 2, nagsimula yun sa gathering. Sa dulo, Acts 2:47, nag-end ulit siya sa gathering. Sabi niyan, all together in one place, Acts 2:1. Tapos Acts 2:47, with all the people. Bakit? Ano bang meron sa Acts 2? Sa Acts 2, dito po natin makikita yung Day of Pentecost. So, nung binigay na, di ba sabi ng Panginoon ni Jesus, hintayin yung gift of the Holy Spirit. Hintayin yung Holy Spirit. So, dyan, binuhos ng Panginoon or binigay yung Holy Spirit. Dalawang bagay yung makikita nating account dito. Yung the Day of Pentecost, tsaka yung pagpipreach ni Peter. Dito siya nag-preach. Nung nag-preach si Peter, makikita natin sa verse 41, 3,000 were added. Sabi niyan, sa verse 41, kung makikita natin sa ating Bible. So, those who received His word were baptized, and there were added that day about 3,000 souls. Yung 3,000 souls na yon. Kasi di ba pag mga festival na ganyan, dati, galing pa yan sa malalayong lugar. Iba-iba po yung kanilang mga lengguwahe, iba-iba po yung kanilang mga salita. So during this time, 3,000 new believer, ano yung ginawa nila? Makikita natin yan sa ating binasa. Pero bago yan, pakita ko lang yung anong itsura ng church natin noong 2020. Hindi po siya church. Kasi wala po tayo. There's no service happening here in this sanctuary. You know what makes this a church? If you are here, if you meet together, if you gather together, if the people are doing these things na sinabi din sa Acts chapter 2. Ano yung sinabi sa Acts chapter 2 verse 42? Ito yung mga bagay na ginawa nila. And they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. Yung sinabing devoted dyan, ibig sabihin yan, to persist, to persevere, to commit, to be steadfast, to wait upon.
So may effort na kasama. When we do may tinatawag ding personal devotion, but what we are talking right now is communal or the corporate gathering and devotion to God. So ito yung ginawa nila. They devote themselves to the apostles' teaching. It refers to reading the Word of God. Dati po, sa mga scroll lang po nakalagay. Wala naman pong publication dito, mahal po ang papel nun. Wala po silang Bible kagaya ngayon. You know what? We're so blessed to have this. Kasi before, they would gather together in synagogue or in temple. May isang magbabasa. Babasahin, kunyari, yung Acts. Makikinig lahat. And people tend to memorize things. Binememorize nila yon kasi nga, hindi naman applicable lahat. Hindi nila kayang isulat lang lahat sila eh. So they were forced to gather together. Not forced, but they are really called to gather together because they are the church. Yung apostles' teaching, yung mga apostle, yung mga nagtuturo niyan, yun yung mga naka-witness, naka-experience, yung mga disciple ni Jesus. Yun yung tinuturo nila. And Nephilim, basta yung Old Testament yung pinag-aaralan kasi yun yung mga scroll eh. Yun yung dinidevote nila yung sarili nila sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Pangalawa, sa fellowship. Pag sinabing fellowship ngayon, parang bumababaw na din yung meaning ng fellowship. Kasi pag sinabi mong fellowship, it's koinonia, ang ibig sabihin sa Greek word. Ibig sabihin, you commune with each other. Yung breaking of bread dyan, ito po yung tinatawag na, yung breaking of bread, yun po yung communion natin every first Sunday of the month. Sa kanila po, nagko-communion din sila. Remember yung sa Corinthians, sa sinabi, remember this cup, this bread. So, pansinin nyo po, pag every first Sunday of the month, nandito kayo, we do communion together. Kasi we are partaking dun sa ginawa ni Jesus eh. We are remembering yung ginawa niya para sa church. So yun yun. Kaya mahalaga rin po na balikan natin yun. And also, prayers. So every now and then, meron tayong prayer. Kaas tayo na kung sino yung gusto magpa-pray or di kaya worship night po tayo. Last Thursday, yung last na year-end natin na worship night. And at the same time, may prayer night every third Thursday. So it's a church gathering. Church gathering siya. So yan yung ginawa ng early church and even until now, we are doing it face to face. Kaya naman, pag binalikan natin yung slide kanina, this is just an empty building without the church. Nung nag-announce na yung government that there's no gathering, bawal na yung mga religious gathering para mabawasan yung COVID cases. Nag-announce tayo, sabi natin, let's worship online. Pero alam niyo ba, church, that hindi lang naman ito yung kauna-unahang outbreak at pandemic na nangyari sa mundo. Una po yung pandemic ng cholera outbreak nung 1854. During nung pandemic na yan, sabi ni Charles Spurgeon, yung mga biographer, ni-note nila that Spurgeon conducted funerals almost every day. Medyo counterintuitive siya kasi while the current coronavirus pandemic has forced contemporary ministers to turn to writing and video preaching, Spurgeon did the exact opposite.
he ceased writing in order to go house to house and minister to the dying, one of which had been his first ministry critic for many years. So parang, ito yung unang naitalang rin. Wala kasing naitala na ano ba yung gagawin step by step ng mga churches pag may pandemic. Pero makikita natin, ano ba yung response ng isang church kapag merong suffering. Kasi pag may pandemic, there's an increase in suffering eh. Hardships. Charles Spurgeon, ang ginawa niya, he went out. Pero ito naman, noong 1918, Spanish influenza, this is quite similar to what happened during COVID. Churchless Sunday will be observed because of plague. Yan yung second historical account, yung Spanish influenza, which ravaged the world with an estimated death toll of 40 to 50 million people. Because this pandemic occurred when the printing press was already invented, some ministers published their sermons on the Sunday newspapers, allowing their members to hear their pastors kahit sa reading sa newspaper lang. Of all the actions of the church during epidemics, ito yung medyo closest sa COVID-19. Pero nung natapos na yung pandemic, people simply reverted to physical gatherings. So, bumalik na ang mga tao. Reading sermons from newspapers did not change the way people essentially did the church. Makikita natin sa dalawang instances dito that during times of crisis, the church focused on ministering to the lost and making a difference from where they were and in spite of the situation. This is a good news for us. Kasi as a church, what we are focusing on. Now that online worship service is very, alam mo yung isang click lang, mananood ako sa ganitong church. Kiklik mo lang sa Facebook mo. Matatapos, may gala tayo. O sige, mag-online service na lang ako. You cannot replace online gathering because it's not even a gathering. Church, face-to-face. That is the original design of the church. Di pa rin kayo convinced? May validity naman ang online. Kasi, sabi ni Lord, God is omnipresent and humans are spiritual beings. So, omnipresent si Lord. So, kahit nasan siya, we can worship Him in spirit and in truth. Valid naman. Tapos, it is possible then to minister at a distance. Kasi napagaling niya nga yung may sakit, di ba? May account sa Bible. Napagaling niya yung may sakit. Kahit malayo siya. Valid naman. But there are many limitations to this kind of gathering as a church. Una, practicality. The ministry that requires a believer's physical presence could not. Some example of this is taking care of the sick, helping physically weak to do household work, or even seeing someone else's kids while their parents is doing something. Sobrang appreciate ko kanina when yung mga ushers, or kahapon din, nung nag-attend ako ng Victory Group Christmas party. Yung in order for other people to enjoy din yung event, nilagaan niya yung baby niya. Sige na, mami, doon ka muna. I think it's something that as a church, yung meron tayo, that we would put others before yung sarili natin. Kasi this is, kung babasahin mo yung Acts, it's putting others above yourself eh.
It's thinking others before you. That's the first limitation. The second limitation is the interpersonal communication. Iba pagkaharap namin kayo, tas iba pagkaharap namin yung camera lang. Ang dami namin bloopers. Ang hirap mag-edit. Ang dami pong bloopers. Pero unlike pag ganito, sabihin mo kung ano yung sinasabi ng Holy Spirit. Makikita ko yung mga facial expression nyo, kung tinatamaan ba kayo, nalulungkot ba, inaantok, nakikita namin yan lahat pag nandito sa taas. Pero pag sa online, hindi namin makikita kung nagsasaing ba kayo, nagagayat ng sibuyas, kaya umiiyak. Hindi namin kita. So, nung pandemic, dito nagre-record tayo, ganyan. And kung makikita mo, sobrang hirap kasi nga, very limiting siya, in a sense. Few people would just carry the burden, pero dapat as a whole church, we carry the burden. It's denying to ourselves, always. So, yan po yung mga matatapang na sumulong, mga 2021 po ata ito. Tapos, bumalik yung gathering dito. Kaso, 30% daw. Tapos, 1 point something yung pagitan ng upuan. Sino dito naabutan nyo yan? Yung may numbering tsaka reservation pa. Hindi ka basta makakapunta dito sa church. Kasi kailangan mong mag-reserve, mag-online reservation para makapasok ka. Look how pandemic messed up the church gathering. Well, in fact, dapat it's free for all. Walang mga ganitong hassle. I think it's something that we have to appreciate. Kasi ito yung pandemic, parang, gusto kong lumabas, mag-church or something. Pero nung pandemic, ang hirap. Yung nagkikita kayo, pero hindi naman pwedeng yung hanggang fist bump lang. Nung pandemic din, graduate yung campus director natin, si Jean. And she was able to go to school online. Possible naman, but she would always say, iba pa rin pag on-site. Life-changing po. Kung kaya nyo nga pong mag-aral lahat, papupuntahin ko kayo lahat sa EN. Pero dahil nga, babalik tayo sa meaning ng church, we are the church, pwede naman po namin kayong turuan. Sina pastor po yun ang magtuturo sa inyo. Kasi nagturo din po siya sa EN, sa school. So, kaya lagi po nating titingnan that this is just temporary. It's not the original design. Pero marami kasi, people are drifting away. Kasi nandito na yung online services, may mga churches na gumagawa na to . Pero iba pa rin nga pag physical at face-to-face. Bakit? Bigyan ko pa kayo ng pangatlong rason. Psycho-sociological and psychophysiological. Sino dito mga may LDR or nakaranas ng long-distance relationship? Yung mga OFW ang asawa. So, joy is not as complete as seeing each other face-to-face. Iba pa din. Kasi tayo as humans, we have psychosociological need to be with other humans in person. Diba iba pa rin pag nandyan si hubby? The psychological benefits of physical presence and physical touch are absent in online church gatherings. So, pang-apat, real-life fellowship and discipleship. Yung mga pinapakita ko po, totoo pong nangyari yan hindi ko po gawa-gawa yan. Yung mga nakita nyo po. So, real-life fellowship and discipleship. So, kahapon po, Victory Group. So, may Christmas party sila. So, na-invite po si Leo. Nag-share siya ng word. Sabi ko, tapos ako naman, umupo lang ako doon.
Tapos alam mo yung very natural sa church, as a church, na pag-usapan si Jesus. Na pag-usapan na yung isang mamshi, galing silang sa Riyadh or something. So parang before, may choice ka lang pag OFW ka, kung sasama ka sa world o sa word. So ginagawa nila, syempre sumama siya sa word. So Kristiyano eh. So every time that they worship together, kasi bawal eh, they would put soundproof. Alam niyo yung gamit, yung tray ng egg. Yun yung iaano nila. Tapos pag may kakatok sa kanila, may nakaredy silang, Happy birthday to you. Magaganon sila kasi nga bawal yung mag-gather ng religious gathering doon. So ngayon, sabi ko sobra pala yung, kung sila pinaglalaban yung gathering. Tayo pa kaya? Tapos tinanong ko yung leader, sabi ko, Ate Lisa, ba't kailangan yung ganyan-ganyan? Mag-gather, ganyan. Kasi nga, inaalam ko kasi pag-preach nga tayo eh. So sabi niya, kasi may mga challenges sila lately, ganito, ganyan. Sabi ko, oo nga no. Sometimes we gather together, hindi lang dahil for fun, but there's crisis and challenges. Kasi doon nabibuild yung church. You are the church. And kapag nakakarinig ka ng mga ganong encouragement, nabibuild ka, di ba? Na-encourage ka. Hindi naman na-solve yung problema mo eh. Pero nag-iba yung perspective mo. Kasi na-realize mo, totoo yung problema mo, pero totoo rin yung Panginoon mo. So parang, wow. So, ang galing nun ah. Galing ni Lord. Tapos sooner or later, makikita mo na. Kaya, makikita mo, may miracle na nagagawa si Lord kapag nag-gather together. And yan yung mga nangyayari if you are part. Kasi ito, tinatawag to large group gathering. May magsasalita, you hear what is the preacher talking about or ano yung word na sasabihin niya. But when you're part of small group gathering, o yung tinatawag sa victory group, ikaw yung papakinggan. Ikaw yung magsasalita naman. Doon po kayo mabibigyan ng opportunity na magsalita. Kamusta ka na? Ano nang pinagdadaanan mo? I hope na na-present ko sa inyo yung validity and limitations ng online church gathering. And I want to make this statement that online worship services and Victory Group Online are not a church gathering. Kasi hindi mo magagawa yung breaking of bread, yung communion with one another. It's not a church gathering. And to those Victory Group leader that is here right now, I encourage you to be devoted and persistent to gather together in person, face to face. Sabi dyan sa Acts 2:43, and awe came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. Yung awe po dyan, yun po yung reverence fear, na amaze sila kay God. Kasi maraming healing ang nangyari through the apostles. So yan yung mga nangyari. So hindi lang siya physical healing, meron doon siguro mga emotional healing, nagkapatawaran sila, yung mga ganun. It's something that would heal our soul. Kasi hindi lang tayo physical being. We are also spiritual being. So lagi nating makikita yan when we gather together. Kaya it's amazing every time na, ay may answered prayer ako. Alam mo ba, salamat pinag-pray mo ako Ang sarap po makarinig nun. Kasi nabibuild din yung faith nung nag-pray, tsaka ikaw din. Sabi ko, totoo nga, buhay nga ang Diyos. Kasi, di ba, natural sa atin magduda Sino dito nung pandemic, nagduda kayo na mabuti ang Diyos? Sige, ako na lang. Di ba?
Pero ngayon kita mo, mabuti pa rin naman ng Diyos dahil hindi naman siya nagbabago eh. Sa Acts 2:44-45, and all who believed were together and had all things in common. And they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all, as any had need. Remember, these are new believers, 3,000. So galing pa sila sa mga far-flung places, malalayo. So syempre, the first tendency is we share what we have. Di ba pag may bisita nga tayo, pinapakain natin, pinapatulog natin. So how much more ito? They are thou brothers and sisters in Christ. The ministry to believer though was not limited to spiritual matters or matters of faith. It was the characteristic of the New Testament church to take care of the physical needs of their members as well as particularly the sick and the poor and needy, like widows and orphans. Kasi po before, pag widow ka, kasi mga lalaki lang yung may say before eh. So, wala na. Wala na silang resources kung saan sila kukuha. Kaya ito yung mga out of love talaga na nanggagaling, yung grace, mercy, pinapakita talaga nila. Nag-uumapaw sa kanila. Kasi yun yung katuruan ng Panginoong Jesus eh. Mahalin mo yung ibang tao, gaya ng pagmamahal ko sa'yo. Yun yung sinasabi niya, di ba? So, may marami siyang, kung babasahin niyo yung New Testament, makikita niyo yung mga ginawa ni Jesus Christ. So, nung pandemic po, kami ni Jean, kasi hindi kasi talaga kami taga-Harmona, so nagre-renta lang kami dito. So, tinawag ng Panginoon, kaya nandito. So, nung magla-lockdown na, tuliro na, hindi na alam ang gagawin. So, buti na lang, si Pastor Elijah, hindi pa siya pastor dati. Pero, ano na siya, ministry intern po, no? Ayan. Parang, may wisdom talaga si Lord sa kanya. Kasi, talagang persistent sila nila Ate Carla. Sabi ko, tumuloy na kayo sa amin, doon na lang kayo sa Molino, ganyan-ganyan. Kami, very hesitant kami, kasi makikitira, ganyan, aampunin nila kami. Kaso nabatuhan ako ni Lord. Pride yan. You have to accept help from other people also. Sabi, okay po. Siguro kung hindi niya ginawa yun, baka baka wala na siguro ako yun. Kasi sobrang hirap po makipag-usap tsaka sa work, ang hirap makipag-usap pag malalayo. Tapos ministry pa, about people pa yung. So, very important yung gathering together. Kasi kung hindi, may mga decisions kang gagawin, kailangan mo pang itawag. Paano pag wala kaming internet? That time, kung umuwi ako sa probinsya, wala talaga kaming wifi. So parang thank you talaga kay Lord dun sa wisdom na binigay niya kay pastor. So yun yung mga ginagawa natin. So mga online services yan, ginagawa every Saturday. So sabi ko, during this time, ito talaga yung mga dapat na ginagawa, that we gather together. So Acts 2, yan nga, pagbabalikan natin, 2:44-45, sabi diyan, and they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. So, very natural sa atin. Kasi di ba, pag may kapamilya tayo na kunyari na ospital o di kaya kailangan ng pambayad sa tuition, sa probinsya, ang ginagawa po, nagbebenta po ng kalabaw. Hindi ko po alam kung anong ginagawa sa syudad. Nagsasanla siguro. Pero sa probinsya, di ba, nagsasanla ng kalabaw. So ngayon, yung ginagawa, you will do that for the sake of your family. Dahil nakaupo na kayo ngayon dito and you're telling that Jesus is your Lord and Savior, you're part of this family. Pero hindi ko naman ibig sabihin na magbenta kayo ng kalabaw. Ang ibig ko sabihin, you would think about other people, about their needs. How can I help? Kasi iba na yung stand natin pag Kristiyano tayo. Hindi yung, ano yung makukuha ko kaya, marireceive ko mamaya na preaching? Or ano kaya ang ulam mamaya pagkatapos ng preaching?
Kasi usually pag lunch po, pag 11, may kainan po tayo dyan sa tapos nagsasaing lang po usually ng bigas si Kare. Tapos yung mga volunteers, minsan nagdadala sila ng ulam, ganyan. So, we are doing it as a community. And kaya nga usong-uso po sa Victory Carmona, yung tinatawag na potluck, pero dahil Kristiyano tayo, pot bless. So pag may mga announcement, pag sinabing pot bless, dapat alam mo na yon kasi Kristiyano ka. Pero food to share po yon ang ibig sabihin. So yan, pot bless yung laging, pag anniversary, ganon. Nung Christmas nga parang may ginawa, pero pre-pandemic pa. Ginagawa, nagkakainan talaga. Kasi yun naman talaga yung heart Kung ano yung meron ka, di yun yung ibigay mo. So that's the very thing that the early church is doing. Walang pilitan. Kung sino yung may kaya, edi go. I had people na maraming nakilala ako na mga tao that they have the heart to help out the poor. Kasi yung mga charity, most of that, mga Kristiyano yung nag-initiate. Kasi yung love natin sa ibang tao, it's innate with us, lalo na pag Kristiyano ka. So sabi dyan yun nga, ginawa natin as a church, namigay tayo ng mga relief goods ba? Mga grocery. Nandito ba, meron tayong church member or church. Nagbigay din sila ng bread sa munisipyo. Ayan, pero iba, hindi ko mahanap yung picture, kuya So nagbigay, as a church As a church kasi yun yung initiative, yun yung binigay sa atin ng Panginoon na burden. May heart ka to reach out the poorest of the poor. Yan yung mga simpleng bagay po na ating yung ginawa nila before, na pwede pa rin nating i-adapt ngayon to see other people and to help them. Tapos ngayon po, natutuwa po ako sa Carmona. Sobrang blessed na blessed ni Lord ang Carmona. Kasi yung pinapagawang project na para sa mga persons with disability, Christian Foundation yung nag-sponsor nun. Yun sa may Sugar Road, yung ginagawa ngayon. Sobrang, na-meet ko yung may-ari ng foundation. Sabi niya, huwag ko daw sabihin, kaso sinabi ko. Hindi niya naman alam kung sino. Pero parang it's something na parang, wow, grabe. Sobrang na siya, well advanced in years. Siya pa yung gumagawa ng plano. Nag-drawing siya daw yung nag-drawing. Sobrang na-encourage ako sa mga grabe yung alam mo yung nabibuild up ka pag nakakita ka ng ganon. And in Acts 2:46, sabi dyan, and day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts. So, grabe, day by day sila nag-church up. Day by day, they are living their life as a church. Magkaiba po yun. Day by day, we can be that also. Kaya po natin na maging church because we are the church for the people. Kaya yung mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, tayo po yung Biblia na tinitingnan nila. Tayo po yung Jesus na nakikita nila. Pag sinabi pong Christian, little Christian. Kaya nga po sa office nagkakagulatan. Pero Kristiyano ka pala. Hindi halata May mga ganon. Yun yung mga tanong na pwede nating i-ask, including me na, sinasabuhay ko ba yung pagiging church? Nagiging church ba ako sa pamilya ko, sa kapitbahay ko, sa katrabaho ko? Nagiging church ba tayo? So, usap niyo po yan ni Lord. So,
Diyan po sa day by day na yan, sabi dun sa next slide, yung place of worship ng early church, nag-start po yan sa Jerusalem. Pati sa mga synagogues. Tapos, kinalaunan sa nag-worship din sila sa bahay nila. Na nagkaroon po ng conflict between Christianity and Judaism, naging house church na yung iba. Pero originally, pag sinabing church, this is a gathering of people. Sabi dyan sa Greek English lexicon, a congregation or church as the totality of Christians living and meeting in a particular locality or larger geographical area, but not necessarily limited to one meeting place. Yung ina-announce po kanina na merong Friday Connect, this is just an avenue. It's just a place. Pero pag you can meet anywhere, basta you're meeting with the church. These people na sinasabi nating church, they are follower of Jesus Christ. Kaya encourage you to be part of Victory Group kung wala pa. Kung ayaw mo maging part ng Victory Group, mag-lead ka. Because you are the church eh. Diba? Mag-lead ka. Hindi necessary na dito ka sa church mag-Victory Group. Pwede sa office nyo, pag break time nyo. Instead na nagmo-Mobile Legends. Pwede yun. Sa school, pag break time nyo, o pag natambay kayo sa kapitbahay, doon, mag-Victory Group kayo. Ay, kasama pala ako. Kasama ako. Mag-Victory Group tayo, oo. Kasi hindi naman to sinasabi lang ng Victory Carmona eh. Sabi po to ng salita ng Panginoon. Kaya po hindi nyo po ako masisisi dito. Kasi sabi po ito ng salita ng Panginoon. So, pero wala po doon na tinatawag Victory Group. Small group, ganyan. Ano lang po siya branding. Kaya nakakamiss po, especially sa mga youth, pag mga break time, lalo na pag exam week, pupunta yan sa mga magpipray sila. Nagiging religious sila pag malapit yung exam. Totoo! Kaya yung mga estudyante dito, you be the church. Sige, pag-pray tayo. Ganyan. So, yun yung mga practical tips lang. So, as I end, basahin ko po itong Acts 2:47 as I call the music team. Sabi sa verse 47, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number day by day those who were being saved. Imagine ang ginagawa nila, nakikinig ng salita ng Panginoon, nag-aaral ng salita ng Panginoon, nag-fellowship, nagbe-break ng bread, nananalangin. Pero nadadagdagan sila. Alam niyo kung bakit? Nakikita nila yung church. They're loving others. They're putting others first before themselves. Ngayon, as I invite everyone to stand up, I hope and I pray that our perspective of church is different now. It's more based on the Word of God. That the church, you are the temple of God, and you are the church, so be the salt and light. As we sing this song, I pray that you will be edified and built up. Pray it with your most genuine and sincere heart for the Lord. Let's sing this song. Jesus, let's continue to worship God. Let's remember that we are church. We are one in Christ. Amen po ba? Amen.
stay true to our purpose. Let the light shine in the darkness, going as one with your presence. Let the gospel alive within us, shake the cities, shake the nations, send us as one in your presence. This is your church, God building. This is your church, God building. Jesus, cornerstone, God build. This is your church, God building. This is your church, God building. Jesus, cornerstone, God building. We stand secure upon the rock of Jesus Christ, a firm foundation that can never be denied. Against His church, no power held to overcome. Our God is on our side. We stand secure upon the rock of Jesus Christ, a firm foundation that can never be denied. Against this church, no power held to overcome. Our God is on our side. Yes, He is always on our side. Let's declare once again. Kami sa'yo, O Kristo. Kami sa'yo, O Kristo. Panginoon, aming Diyos, O Kristo. Sa'yo, O Kristo. Kami sa'yo, O Kristo. Panginoon, aming Diyos, O Kristo. Grabe. Tingnan niyo po yung mga katabi niyo. Sige, lingunin niyo po. Sabihin mo sa kanya, you are church. Sabihin mo din, gantihan mo, sabihin mo, be the light. Be the church. Yan yung mga bagay na hindi mo kayang tapikin online yung katabi mo, di ba? Sige nga, pakitapik.
Hindi mo kaya, uy, good job. Thank you for serving with us today. Oh, galing mo na. And these are the person or the people that you would run the race with. So, kapag alam natin na, oops, malapit nang sumablay itong kapatid natin na, teka lang, dito tayo. Ikaw yung mag-guard nun. Magsasabi na, oops, balik ka kay Lord. Marami sa atin nung pandemic, we feel isolated. Yung wala sa vocabulary natin na anxiety, depression. As a Christian, wala yun dapat sa atin. Pero nung pandemic, we realize that it's real. But we have to go back. Go back. Because God is restoring every one of us. And He is saying to you, my son and my daughter, I will restore you because you are the church. It says in Matthew 16 verse 18, and I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. So I declare today that this congregation, oh God, that you will be the one who would speak through them. Holy Spirit, transform their lives, oh God, that this is the greatest miracle that you've been doing so far, to transform the lives of these people, oh God. This is your church, and I pray that you will continually build it, oh God. You will be the one who will finish what you have started. And I pray, oh God, that whatever problems, whatever decisions that they're gonna make, it may be financial problem, healing, or whatever relationship, I pray, oh God, na makasama na nila yung mga pinagpipray nila, Panginoon, yung family nila, yung parents nila, yung mga anak nila. I pray, oh God, that their future is secured already, oh God. Lord, today, I pray that you will build your church, Panginoon. Ikaw magbibuild ng church because they are yours. Lord, thank you for reminding us that we are not alone. That the enemy would try to isolate us. But Lord, you are the one who says you are with us. And I pray, God, na makita namin that these brothers and sisters that we have here, these are the people that we would run the race with. These are the people that we call the church community. Lord, may you continually bless us and speak blessing to each and every one of us. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you. Now I send you in peace. In Jesus' mighty name. Amen and amen. God lead us. This is your church. God lead us. Jesus. Shepherd King. God lead us. This is your church. God lead us. We pray. This is your church. God lead us. Jesus, Shepherd King, God lead us. Oh, we stand secure upon the rock of Jesus Christ, our firm foundation that can never be denied. Against His church, no power of hell can overcome, because our God is on our side. We stand secure upon the rock of Jesus Christ, our firm foundation that can never be denied. Against His church, no power of hell can overcome,
for